Alright, maraming salamat po, sa ating pong mga members na naging kabahagi sa pagdadala ng mga bisita kanina umaga. And I really enjoyed preaching. Sapagkat yung bang yung pinag-uusapan, relate na relate sila kasi sila yun. So, yun ang isang maganda na naramdaman ko kanina. Now, ngayon, bago yung ating challenge, ay gusto ko magkaroon tayo ng brainstorming. Pag sinabing brainstorming, meron ako mga ilang bagay na isasuggest. And if you have a better idea, you may just stand or raise your hand para malaman ko at marinig natin ang inyong napakayaman na opinion. So we have already prayed at ang gusto kong paniniwalaan natin ay una, kahit ako po ay medyo nagugulat. Kasi nung ako ay mag-breakdown $145 US dollars per month for a family, nakapokus ako sa $145 US dollars a month. Kung ito ay kaya ng mga magiging kapartner natin, local and abroad. Hindi ko na-compute yung talagang actual cost ng ating pong project. Kasi nga, this is a long haul. Sapagkat yung flooding will be around until early next year because it could linger on for 2 to 3 months. Depende kung maagang bababa ang Laguna Dibay. Pero kung hindi, at meron pang dumating na mga bagyo, talagang bagyo. Sa double B. Sa pihita ng inyong mga radyo. Mahirap. Kung magsisimula tayo as planned na by the end of this week, that is Friday or Saturday, na magbigay ng food relief packs sa 700 families amounting to 700 pesos per pack per family. Na ito po ay 3 days supply lamang. And if we're looking at 2 weeks supply, yung 1 delivery lang will cost us 700 families times 700 pesos is 490,000 pesos. Kanina umaga ko lang nalaman. Opo, to be honest with you. Pero alam nyo, hindi ako natakot Bakit? Kasi wala tayong kakayanan, aasa lang talaga tayo sa Panginoon. Kanya ako, excited ako, hindi dun sa ano yung hinaharap natin, kundi ano yung hinaharap natin. Ibig sabihin, ano magiging produkto nito pagkatapos nito. Kasi pag hindi tayo pinabayaan ng Panginoon at sinamahan niya tayo, to God be the glory. Hello? Bakit? Kasi talagang kitang-kita natin ang kamay ng Panginoon. First delivery natin by Tuesday this week. Yung purified water, drinking water. Tayo po ay nag-endeavor na bigyan natin ang bawat pamilya ng isang 4-gallon container. Brand new. At tayo rin ang mag-susupply ng refill. Una, hindi pa ako kumikilo sa supplier. Ang supplier ang nag-contact sa akin from nowhere. Nagsimula sa offer ng purified water refilling station kasi sila.
Ito po ang kagandahan. Hindi ako sumasagot pagka mga business. Kahit na sa mga grupo ko, yung group na minamanage ko sa Facebook, ako lang ang pwedeng mag-post ng business ko. Kanya pag may pinost si Axel, may pinost si, ano to? Gawin mo? Si Feng, at saka yung iba sa inyo, sinishare ko sa mga group na yan. Yung Bible Baptist Pastor has more than 27,000 membership. Sinabi ko na yan noon pa, kasi visionary ako, sinabi ko na yan kay Verpa noon pa. Brad, tinatrabaho ko talaga ito. Kasi pag ito dumami, at meron akong mensahe na gusto i-convey, at least 27,000 people kaagad na makaka. Hello? Kung hindi i-restrict ng Facebook, ano po? That's my largest group na minemaintain ko. No? So, hindi ako sumasagot pagka business. Actually, pagka may nag-post nga ng ibang business, hindi ko na in-approve, dinilit ko pa. At binlock, para hindi na makulit. No? Ito, nagsusulisit talaga na kunin ko siya na refilling station. At siya rin na nag-introduce sa akin sa supplier ng brand new water containers. Nag-uusap kami ni Brother Jojo. Merong magsusupply, nasa 150 pesos per container. Ito, nakuha natin 115. I-deliver bukas. Sa akin ang pera. Withdraw mo na lahat ng pera natin sa account natin. Kaya pagka sinabi, lumayas kayo, wala kayong pambayad, tumalbog ang mga check-in nyo, maganda kayo. Kasi withdraw mo na. So, ayun, bayad yun, no? Pati yung refill nun, nasa 101,500. Tubig yun. Now, 700. Una, problema ng supplier, paano niya mag-deliver? 700 yun. Na meron na laman na tubig. Aba, kailangan ng 4 na truck kasi hindi pwede patungan yung ano. Magdadagdag ako ng 34 pesos per container. Ibinibigay sa akin ng 17. O makakahanap pa kayo sa buong Pilipinas na 17 per container. Wala. Yun ang bigay sa akin. Kaya nga lang, pag ipinatong ko yung delivery from Tagaytay, opo, sa Tagaytay yung refilling station, aba, magdadagdag ako ng 34 pesos per container. So, hindi naging feasible yung project. Pero, natuloy yung project nung in-endorse siya ng supplier ng container. Kasi hindi lahat ng water container ay dapat gamitin. Depende sa quality ng plastic. Kasi, kagaya nito, huwag niyong gagamitin na pagka naubos niyo, re-refillan niyo. Mami? Oo, walang refilling ito. Kasi ito, one-time use. Kasi, petrochemical po ang plastic. Petrochemical yan. So, yung composition niyan, mag-mimic sa kung ano man yung laman niya. Ano? Ito maganda yung bote, pero huwag niyo lagyan ng tubig para sa consumption niyo. Kasi, for the first use, may coating yan. Para hindi ma-absorb ng kung ano yung binili mong likido sa petrochemical nito. Pero sa unang use, wala na yun. Pangalawa, pangatlo, habang tumatagal. Kaya nako-contaminate ang tubig natin. So, hindi lahat ng water container dapat yung bilhin. Gayun din, hindi lahat ng water refilling station dapat kayo magpa-refill. Sapagkat, according to the units of measurement nila, 10 lamang at the highest ang dapat na solid particulates in a purified water. Mas mataas sa 10, harmful na. Kasi pabara na yon sa mga dadaanan ng Ang living water, hindi ako nagpo-promote sa kanila, is one of the good refilling station. Pin-provide na tayo natin sa riyan. Okay? So, ang unang challenge sa atin, sinong refilling station ang kayang pag-imbakan ng 700 containers at one time? Kasi yun ang i-deliver sa atin eh. O mahirap na yon. Aba, pin-provide yung refilling station.
na kayang tanggapin ng 700. Another challenge, saan natin itatanggap yung filled containers? Aba, nag-provide ang Panginoon isang bakanting opisina na pwedeng pag-istakan ng mga filled containers. Alam niyo kung saan located? Hindi na sa Tagaytay, of course. Katabi lang ng refilling station. Kanya ang daling ilipat. Kung hindi niyo makikita ang kamay ng Panginoon, ewan ko na lang. So, sa unang project pa lang, kita na natin ang kamay ng Panginoon. Are you glad? Yes. Alright? So, ayun. Kanya bukas at 10 o'clock ay meron tayong delivery. Tatawagan ko yung contact natin kung kaya niya mas maaga. Kasi, ang kanya lang ng refilling station na i-refill ay parang 200 plus, no? 200 plus. Kung tayo na masusuplayan, syempre may mga ibang customer yun before us. So, imposible ma-accommodate yun. Kaya, panalangin ninyo na maging maganda ang daloy ng ating production. Now, where did we get all this money? At least, yung 101,000 na lang, 500, na lalabas sa atin bukas in cash. Kasi, in-expedite ko yung delivery, sabi nila, hindi sila tatanggap ng cheque. Kasi may clearing pa, nasa atin na yung commodity, paano kung tumakbo na naman yan. So, sabi ko, sige, kailangan ko talaga yan kasi, una, you already walk with me a mile. Why don't you take another mile with me? COD tayo. Makakapanood pa tayo ng mga robotics. Diba COD? Naabutan ng COD. Sila hindi nila alam yun. COD mall doon sa Quezon City. So, cash on delivery. Wala pa akong cash. Ano sinasabi ko yun? The Lord provided. Kanya, bukas, meron tayo. Now, where did we get the funds? Early on, nang mabalitaan ko na bumalik sa dating sitwasyon ang ating komunidad, I prayed, of course, and I meditated kung ano ang dapat natin gawin. Of course, ginamit ko ang social media to contact some of my friends, local and abroad. At walang nakakaalam sa inyo yan. That the funds and commitments are flowing in. O yung mga accountants natin, take note of this kasi baka hindi ka na-inform pa, pero na-inform ko naman kayo. Kahit nga yung group chat natin, alam niyo yung mga pumapasok. Baka may mabanggit ako rito na hindi pa naka-record, i-record nyo yung mga accountants natin. Una-una ay funds came in. Ano po? Kilala niyo si Brother Gerald Magaliona. Si David Season, anak ng pastor niya, nag-post sa FB na si Manny Pacquiao pumunta sa isang Coliseum Evacuation Center, nagbibigay ng 1,000 per person or per family, I don't know. Talagang video. Kung ako ay makakapag-advise sa kanya, I will not do such a thing. Sapagkat yung binigay niya ng 1,000 pesos per person per family, kung ibinili niya ng commodities yun, mas malaki ang maaabot niya. Ako. I'm a practical person. I operate by faith, but I am also a practical person. If I have the same ability financially, I will not do such a thing. Kanya yung mga bata na dito, na lumalapit sa akin, hindi ko binibigyan ng pera. Kasi ayokong maisipin nila na pagka pumunta sila kay pastor, bibigyan ng pera, huwag niyong gagawin. Ha? Huwag niyong gagawin. Hindi umiikot ang buhay natin sa pera, kundi sa pananampalataya sa Panginoon.
Ang pera, outgrowth lang yan. Pero kapag ang tao ang tingin sa'yo, pera, sa aba mo. Noong Thursday, meron dito na kasama si Chen. Patambling-tambling yung bata, gusto kunin yung atensyon. Hindi na nakatikim sa akin kahit si Kundulin. Kasi ayokong makilala niya ako. Nakikita niya, nagbibilang ako ng libo-libo pera. Kaya patambling-tambling, gusto kunin ng atensyon ko. Hindi na nakatikim sa akin kahit si Kundulin. Kasi kahit na sa mga kaibigan ko, ayokong magkaroon tayo ng relationship because of money. O mamaya, I'll tell you more about it. So, 50,000 kagad. Personal lang yun kay Cheryl Magalion. And when I texted him, I copy Furnace, his pastor, si Pastor Doug Caesar. Kahit hindi ko gawin yun, alam ng pastor niya because he trained his people na gano'n, na hindi, tutulong ka, malaman ko muna, padaanin mo sa church. Style niyo bulok, padaanin sa church. Padaanin sa kamay nila, pero hindi padaanin sa church. Hello? Ang mga millionaire members ni Dr. Doug Caesar, kaibigan ko lahat. Kay Cheryl Magalion ako lang nagagawa yun. Kasi pangatlong beses niya na siya nagbigay sa akin. First is 20,000, second is 60,000, ngayon 50,000. Pero alam ng pastor niya, sinasabi ko, kahit hindi ko sabihin, si Doug Season magdadala ng mga men, pabibisitahin ng isang ministry, isang pastor, nakikipag-usap yung si Doug Season sa pastor, yung mga men nag-o-observe. Pero buksak na yung isa nila. Pagiging natin. So pagtapos nila yan, babalik sila, mag-brainstorming sila. O na nakita nyo, sabihin ng Jesus sa mga men na may kakayanan. Mga millionaires yun. He raised them to be millionaires through biblical teaching. Aba, gusto po nakita namin. Di, nakita nyo, gawin nyo. Ganon si Doug Season. Lahat ng mga pastor sa General Santos, Evangelical, Baptist din, walang ibang bukang bibig pagdating sa pera, Manny Pacquiao. Ano nagmamanage yung mga business ni Manny Pacquiao before then, na-losing? Member ni Doug Season ngayon, kanyang business niya is ilang beses inalok ni Manny Pacquiao ng pera kasi personal assistant niya si David, anak ni Pastor Doug Season. Tinatanggihan ni Doug Season. Pero pastor, hanggang Metro Manila, gustong umapil kay Manny Pacquiao. Opo. Pero Doug Season is refusing yung anak ni Manny Pacquiao. Ito lang ang pastor na simula nung nag-mission dito sa Pilipinas, hindi tumatanggap ng support sa kanyang church. Bakit? Kasi Amerikano siya eh. Ang mga Amerikano, bago magpunta rito, meron na support galing sa mga churches sa Amerika. Nag-operate siya doon. Hindi siya tumatanggap ng support mula sa church. Kaya ginawa ng mga men na yumaman sa pagtuturo niya. Eh ngayon, nagtideposit sila in escrow fund na hindi tinatanggap ng pastor nila. Saan ka nakakita? Pastor na Amerikano, ang nagre-raise ng bahay, ang nagre-raise ng kotse, mga Pilipino. He is not even asking it from them. Kasi mga nagyamanan sila eh. Dahil sa pagsunod nila. Ang business, hindi key to riches. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi kahit wala kang business, hindi problema sa Panginoon ang payamanin ka. Oh. Prinsipyo pinag-uusapan natin. Ha? 50,000 pesos. Yung isang tao sa Congress, mauubos na ang congressman, mananatili sa Congress yun. Kasi sa Congress mismo nagtatrabaho yun. And she's an attorney. Pastor, ano bank account mo? Binigay ko. At tuwing binibigay ko yung bank account ko na nasa pangalan ko, sabi ko, temporary po yan kasi nung ma-put up namin yan, hindi po kami registered sa SEC.
Parati ko sinasabi yun kasi baka sabihin nila, ibulus ako. Pero alam nyo na yung account natin na nasa pangalan ko, both in dollar and checking account, hindi akin yun. Inyo yun, atin yun. Ano po? Sapagkat pag namatay ako, alam natin sino mag-ooperate nun. Ano po? Kanya ngayon, register na tayo, magkakaroon talaga tayo ng panibagong bank account na itatransfer natin doon ang mga existing funds natin under Metro Laguna Baptist Church. Are you with me? Amen. Sumagot naman kayo. Amen. Baka sabihin nila, wala akong kausap dito. Sira ulo lang ako. Okay? So, ayun, kinukuha yan. Okay. Now, sino pa ba mga tumulong sa atin? Ang Bethel Baptist Church ng Carson, California, under the leadership of Dr. Rudy Abrot. Search him out sa Facebook. Nilagay ko na yung kanyang link sa ating Facebook chat. Sent in $500 US. Ang equivalent no, nasa 23,700. Na-turn over ko na po yan kay Joanne. Joanne, parang 35 ata yun eh, no? Ginagawa mo ko sinungaling before my brother. Okay na-compute mo kagad? Bilis mo ha. I-turn over ko na kay Joanne. You know? So, kanya yung sinabi ko dun sa Facebook na meron tayong available funds na natanggap na parang 70. Yung sa Facebook ko, tingnan ninyo. Yun, yung 50 tsaka yung 23. So, 75. Yun po. At sinabi ko na meron tayong contribution na 50. O, Pastor, saan naman nanggaling yung 50 na yon? Eto yan. O, do your math. Yung resibo na iti-turn over ni Brother Jojo sa mga ipinabigay natin. Yung una sa mga kapatid natin, no? Parang 10,000 plus. Ha? Meron tayo yung una paktaan natin. O, kita mo na, nasa isip ko, 10,000 yun. Ngayon, 4 plus lang pala. Okay? So, ayun. Yung ginastos natin na yun. Tapos, sabi ni Bossing, meron daw tayong 35,000 pesos cash on hand. Sabi ko, wag nang i-deposit. So, 35 plus 10 and other. Kasi, nung linggo wala ako, nag-ano kayo ng calamity fund. O idagdag nyo na yun, more or less, plus and minus lang yun, 50,000 ang contribution natin. Hello? Sa calamity funds. And by the way, mga kapatid, wala akong ibang aasahan. Financially, morally, emotionally, and physical support kundi kayo. Ang mga kinakausap ko at tumulong na at tutulong pa supplement lang. Kailanman, hindi pwedeng maging main ang supplement. Can you live by vitamins and supplements without the main diet? Hindi po pwede. Dapat meron ka regular diet, may supplement ka. Alright. So, hindi ito nakasalalay dun sa mga sinasabi ko sa inyo na nagbibigay sa atin ng donation. Tayo ang primary nito. Kagaya na binasa natin sa 2 Kings chapter 4. Sabi ni Elisha dun sa balo, borrow empty vessels, even empty vessels, not a few. Meron silang unang gagawin. Kung hindi sila nangolekta at nanghiram ayon sa sinabi ng propeta, walang provision. Naniniwala ba kayo mga kapatid? And by the way, hindi tayo magiging channel of blessing unless the Lord blessed us. Kanya kung positive ang thinking natin, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kasi yun ang kinakailangan gawin ng Diyos para maging channel of blessing tayo. Kasi wala naman tayo ibibigay na. Wala tayo ibibigay unless the Lord blesses us. So, maliwanag yan, ha? Alright. Saan pa nanggaling ibang funds? Yung executive
Vice President ng Bacolod, na Piedmont, former, si Dr. Fernandez, ay kinakausap ko, sabi niya, sige Pastor, we want to be a part. Kanina umaga lang, sa kanilang morning service, ay kinausap niya ang kanyang mga members and automatically nagkaroon sila ng 14,000 pesos. Ipapadala sa atin Monday or Tuesday sa account nila kasi BDO. Okay. Si Jenny de la Cruz, by Monday, dapat may tao dito o natatawagan ko na pipick up ng isang ATM machine. Nalagay natin dito. Nag-commit yun. Baka may nakalimutan ako. Anyways, mga maliliit na lang yun. Ito yung mga malalaki. Yung aking professor sa Haggai Institute is the head of mission department ng isang evangelical church sa Singapore. This guy is praying. Natulog kami sa Maui. Pag hindi namin siya makita kung saan, we know where we can find him. In the prayer room. He prays at least 17 hours a day. Of course, hindi yun in one. Nagtatrabaho siya, nagdadrive, naglalakad. We can pray. This guy is brave. Sabi niya, Pastor, my minimum goal na ipadala ko sa inyo is 10,000 Singapore dollars. 1 Singapore dollar is equivalent to 38.50 something. Kanya, kung ibibigay ng Panginoon, and I do believe ibibigay ng Panginoon yung kanyang goal, initial goal, that would be 385,000 pesos from one coordinator lang. You know? This guy is not a poor person. He gave up his career. Nasa Haggai ako 2008. Backtrack ka ng at least 10 years or more. He was an international airline pilot. Resigned his profession and dedicated his life full-time in the ministry. Kanya, lahat ng most of the training sa Maui, sa Singapore, ngayon sa Thailand, he's spearheaded. By the way, patay na si John Edmund Haggai. Haggai ang pronunciation niya. Hindi Haggai. Haggai. He could be one of the people that would be helping the International Haggai Institute para yung nakamatayan ng founder ay magpatuloy. Kanya pag nag-pray ako, sinasabi ko, Panginoon, pakinggan mo panalangin ni Brother Ramachandra. Honor his faith. Ilang araw pa lang kami nag-usap. Sabi niya, ang goal ko, Pastor, is 10,000 Singapore dollars. Sabi niya sa akin kanina umaga, Pastor, I have more than 4,000 Singapore dollars already in my hand, and I will send it to you by Monday or Tuesday. Ilang araw pa lang. Alright? Si Dr. Stephen Chen ay isang pastor sa Amerika na right now he is handling 3 ethnic groups: Americans, Chinese, and Filipinos in several countries: America, Taiwan, and the Philippines. Sabi niya, Pastor, we will be on board. Kanya lang, nahihirapan ako sapagkat most of our people got
burned up by a Filipino preacher. Hindi nag-usap na kami sa messenger. Sabi ko, kahit ikaw naman, hindi walang apprehension kung sino ako kasi hindi mo naman kakilala. Pero, paliwanag na ako kung sino ako. Siyempre, ako yung pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Yan ang isa sa mga maririnig niya. Okay? Natural naman yun. May evidence ba? Okay? Dumating sa puntong bottom line, ay sabi ko, if you will partner with me, money will not be an issue in our partnership. Actually, hindi ako sanay mag-deputate. Hindi ako nag-deputate kahit na nung ako'y nasa pioneering work putting up this church. But the Lord made us an independent church. Kaya ako is an independent pastor. To the very essence of the word. Kasi wala akong utang kanino man. Nobody pays my salary. Nobody pays for the food I eat. I even pay my own car. I don't keep in my possession the funds of this church. But I am giving 40% of what I regularly receive from the Lord. You see? Kaya sabi ko, pera hindi natin pag-usapan rin. Pinatawagan ako doon sa kanyang, sa kanyang coordinator. Analangin nyo, hindi na si Dr. Stephen Chen, kundi yung kanyang assistant working with the fundraising by the name of Jim Lutzka. L-O-O-T-Z-K-A. Jim Lutzka. Tinawagan ako on a mobile phone, international call. Hindi sa messenger, hindi sa Bible. International call. And it cost him a lot sapagkat halos 1 oras kami nag-usap. Yung bang in-interview ako, kung alam ba talaga natin ang ginagawa natin. At, sabi niya, Pastor, I have been reviewing your postings. And what you're doing is quite impressive. I even watched some of your preachings. Aba, nung sinabi niya, sabi ko, oh, no! I'm a lousy preacher. Only our members can understand me why I speak that way. Oh, don't mind it. Ang dami niyang tanong. Aba, to make the long story short, 30 years tumira sa Pilipinas. Sa Mindanao, naranasan ang Yolanda. Nung magtagalog, sabi ko, aba! Hindi ko napagmura, pero kasi pagmura, sabi ko, may marunong ka pala magtagalog. Inubos mo English ko. Hindi mo naman normal na English na premeditated. Pag nag-preach ka, madali mag-English kasi premeditated. Alam mo na yung sasabihin mo. Ito hindi. Bata yung sagot mo sa tanong niya. Ajinomoto, sir. Hindi siyang mali. Mga ganun dating, Aba. Sabi niya, we'll be helping you. May Zoom meeting sila ng mga leaders in these churches, in these different countries. Kaya panalangin nyo si Dr. Stephen Chen at saka si Pastor Jim Lahutz. Yung tama ba sinabi ko? Lutzka. Sabi ko kasi sa kanya, can I call you tayo? Kasi
Alam mo tayo, mga ganun-ganun na ako banda mo eh. Tutulungan na nila tayo. So, panalangin natin. At yung compare notes kayo ni Cedric, kasi sa kanya galing yun. Kaya sabi niya, kayo tumutulong, iba mentality nyo. Pero, yung donor's mentality, ito yung sa amin. Kanya, una, hindi ka naman kilala, hindi ka naman sikat eh. Sikat yung ka, pero hindi ka sikat, hindi ka kilala. Kanya yung letter na yun. Ini-introduce yung sarili, tapos yung background, lahat, everything. Ganun din naman yung ginawa ko, pero hindi masusundan kasi sa Facebook yun. Kanya gawin natin. At, ayun, sabi niya kasi yung 145 US dollar, hindi naman kaya ng isang tao talaga yun. Sabi niya, kasi naka-lockdown din sila, wala silang mga trabaho. So, i-breakdown natin, baka meron lang gusto ng mattress, baka meron gusto tubig lang, baka meron gusto one time in a month, hindi all throughout the month. Kuha lang sila ng 1 week, yung 1 week na yun, which is 15 US dollars, if I am not mistaken. Give them the options. So, ang ganda ng letter, i-develop nyo. So, ayun, so may mga people who are working with us. At marami pa na mga kaibigan ako. Ito yung kaibigan ko na meron akong communication hindi na basta friend sa Facebook. So pag nakita ko na send message, bagamat hindi sila makapag-reply, pinapollow up ko ng report kasi style yun. Una, yung makulitan lang, siguro yung makulitan lang, magsimula lang sa makulitan, tulungan ko na kaya ito. So, ganun. Mga friend ko talaga yan na meron kami kanili. Kasi I know the mentality of a leader. Leader to leader. Pag nag-commit ako sa iyo, asahan mo ako kasi leader's mentality yan. Opo. Kanya, unless they already cultivated their land, wala nang mga pera on their own yan. Okay? Except doon sa isang pastor na kakilala ko, na consultant ng mga malalaking kumpanya like Philips, Ford. So, inaano ko siya. Pero not even him can just commit just like that sa laki ng project natin. So, panalangin nyo na more partners will be given to us by God. At let's borrow empty vessels. The most number we can. Kanya kayo, alam niyo ba nakapag-distribute tayo ng food sa mga flatted rin pero temporary lang. Kay Jemima Evangelista, kaibigan niya taga Jollibee. Nireffer. Ganun lang. Sa kumpanya niyo, i-ano niyo sa boss niyo. Okay? Sa kumpanya niyo kasi ngayon mga kapatid, ang puso ng tao, sabi ko nga, why did God allow these things to happen? To bring about goodness in the for men, goodness of men. Kasi talagang gusto nilang tumulong. Kasi yung ma-appreciate mo na pambihira, I'm blessed. It's a good reason for you to help. So, i-share ninyo, Kaya, ngayon ba natin dapat ma-realize, yung sinasabi ko noon, na yung timeline ninyo, tinitignan nila as a character reference. Ganun na ginawa ni Lutz ka. Kung wala akong, he will not even bother to call me up. He will not even bother. Kasi kahit sa Facebook, wala kaming connection. So, yun ang mga gagawin natin. Panalangin natin na yung ibang nakatulong na patuloy ko binibigyan ng update ay mag-introduce sa ibang partners, tumulong pa. At this week ay meron tayong gagawing letter, a letter of plea to Pure Gold. If your company is into distributing goods
allow me to write your company a letter. So that would be a great help. Kasi, makinig kayo. Makikinig ba kayo? Huwag kayo patulog-tulog, tumingin kayo sa akin. Maintain eye communication. That's what I am. I need communication. Huwag kayo matakot sa patirik-tirik. Tumitirik pa? Hindi naman. No? Pero noong Thursday, tumirik na naman. Kasi naisip ko na naman yung mga politiko. Oh. Alam niyo ba ang politika sa Pilipinas? Nakakasuka. Nakarumal-dumal, mas karumal-dumal pa sa impyerno. Puro sila plastic. Basta politiko. Nilalahat ko na. Basta politiko. Nasaan sila ngayon? Ha? Nasaan sila ngayon? Governor sa North, 150 million a year. Kasi they have been devastated previously. Kanya binigyan sila ng ganong fund every year para maiwasan na yung recurrence. Hello? Abay, salisigin natin from 2009. Magkano tinanggap ng ating probinsya to address the flooding in this area? Who bought the property in K&Lo? I don't believe it's not the local government, but the national government. We were not born yesterday, folks. Nasaan ang pera? Nag-apply ng, ano yun? State of calamity. Pagka nag-recognize ka under the state of calamity, ibig sabihin ng pera yun eh. Ay naku, marami papatay sa akin ngayon. Huwag lang kayo magaling sa likod, sa harap lang kayo kumain. Kasi naglalakad ako mag-isa. Opo, I'm telling that point. Huwag lang kayo magaling sa likod, sa harap lang. Kasi sa pagka sa harap, kahit paano makakailan ako. Pero yung sa likod, wala tayong laban ko. Masasapak mo ko, tatamaan ako kung hindi ako makakailan. Pero at least give me a chance. Kasi naglalakad ako mag-isa. Hindi ako kasi tapang mag-run, hindi ako kasi galing. Pero mag-isa ako malakad. Nung sinabi mo nun, nalikidahin ang mga kaaway ko. Kung talagang laban ko yun, ubos na sila ngayon. Tama ba ako? Pero hindi may kapagitan. Basta parehas yun. Kaya ko silang karatiblaan. Hindi po ako traitor. Kasi nasabi ko sa harapan, sa talikuran, kaya kong sabihin sa talikuran. Don't be intimidated. No Christian who knows the truth and under the sight of God is a pushover. If you're a pushover, get close as you can to me. At tuturuan kita para mamuhay by conviction. Conviction brings courage. Coupled with compassion, you're Superman. Tama ba ako, Zed? Kasi dati, courage lang ako eh. Pero nung binasa ko yun, aba, nung bihira, yung primary greatness, aba, yung courage, mamatch ko lang ng compassion, consideration, kasi nasabi mo. Kasi hindi lahat kayang magawin yung gagawin ko as a leader, kahit na members mo. Pero hindi dapat pag hindi kayo nakakagawa na nagagawa ko, pagagalitan ko kayo. Di ba ganyan ako dati? Oh. Indirectly, humihingi na ako ng tawad sa inyo, ha? Hello? Ako lang naman na parating humihingi ng tawad rito. Kailan ba kayo humingi ng tawad sa akin? Makinig kayo, ha? If not for this flood project, hindi na sana ninyo ako makikita.
pa kinakahalata ang pamilya ko, nakikita na 2,000, ako wala. Paalis na talaga. Pero again, the Lord proved me wrong. Kaya kung may ginagawa kayo, huwag sikreto sa akin. Ipaalam nyo, kasi yung hindi ko pagkaalam, negatibo ang dating sa akin. Hindi tayo nakapag-celebrate ang anniversary natin. And nobody sent me a sentimental note. Pastor, with regret. Sana mag-celebrate kami kahit na wala kayo. Pero kasi, una, naintindihan naman natin, nagkasakit din ang mga leaders natin eh. Eh dito pa naman, ang rule natin, pagka alam mo na compromise ang health mo, self-quarantine, ano? At for at least 7 days. Huwag nyo hindi papaalam kasi, again, the Lord proved me wrong, na mali yung iniisip ko sa inyo. Mahal nyo ang Panginoon. Panaman nyo lang, pakita nyo lang. Hello? Amen. Tingnan nyo, yung pagiging hindi nyo, nagmamalasakit kayo, pero hindi kayo nag-e-express, could have cost you a pastor. Kasi ever since, yan ang temptation sa akin ng Diablo. My wife knows this. Hindi ako tumagal sa trabaho na monotonous. Hindi ako tumagal. Pinakahaba ko 18 months. Pwede ba project? Binibitaw ko ang project kahit hindi pa tapos. Kasi nagsasawa ako. Kaya nung buhay ko si Tatay Porto, sabi ko, Tay, pastor nga po na siguro ako. Kasi 10 taon na ako, nung nakaupo siya dyan. Ay, pastor na po siguro ako. Kasi ano pa rin yung temptation, kanya lang, dito pa rin ako. Muntik na naman, pero dito pa rin ako. Kaya tulungan niyo ako sa project na mga kapatid. Hello? Invoke the help of God for your lives to help us, for us to be together in this. Kasi ito po ang nagpapalakas sa inyong pastor. Kahapon, sumemplang ako dito. Kasi sumapit yung pa ako sa cord ng computer. Kasi dapat, Brother Jojo, ganito na. Ikaw kasi nag-live-live, nasabit yung pa ako. Alam niyo mga kapatid, panalangin ninyo. Itong kaliwa ko na ito. Ngalay at may sakit. Tumitigas siya agad na. Hindi ko na kaya magbukas ng Coke Zero. Ano sabi ko? Hindi ko na kaya magbukas. Ito nabuksan ko. Ito nabuksan ko. Pero yung Coke Zero, hindi ko na kaya buksan. Yung huling ininom ko, kinagat ko. Kapag bumagsak ako, kasi nga masakit ito, hindi ko na itukod. Pero I know, defensive falling. Yung babagsak ako pero hindi ako masasaktan. Yung bang mga tumatalo sa moving vehicle, di ba? Kasi ano yan eh, dapat alam mo rin yun eh. Pero ang tawag tatamaan ng ulo ko pala rito. Brad, huwag mong gayahin yun. Ang sakit. Wala namang bukol. Ano ba, bukol o bukil? Ha? Hindi, kasi ganito. Anak, sumakay tayo sa tricycle. Tayo, hindi tricycle. Tricycle. Ay, ang sarap ng popsicle. Tayo, hindi po popsicle. Popsicle. Eh, noon to, aray ko, ang sakit ng bukil ko. Naintindihan mo? Ikaw na tumawa eh. Kasi ang galing na sensobiyo mo ni Ana, bilib ako. Ano? So, ayan ha. Panalangin nyo kasi natatakot ako rito kasi kaliwa, puso niya. Kaya pagkatapos ng project natin, ay magpapa-physical check-up ako. Kasi yung huling physical check-up ko, 2 dapat ko pababahin. Blood sugar at saka uric acid. Napababa ko na dati lahat yan. Yung uric acid, napababa ko na dati. Kaya lang, tinigilan ko na naman. So, yung blood sugar. Nagpapasalamat nga ako na nakakonfine ako. 200 plus lang ang pinakamataas ko. Kasi nung nagsusukat ako,
Umaabot ako ng 600 to 800. Oh, ang average ko nun, 400. Kanya sinabi nila na 100, 200, ay bagsak ako. Kasi pinakamababa ko, 400. Kanya, yun na lang. Panalangin ninyo kasi ang pumapatay ay yung tawag nito, komplikasyon ng diabetes kasi major organs of the body. I still want to serve the Lord together with you. At magtulong-tulungan po tayo dito. So, yan ang maitutulong natin. Pag nagawa natin lahat ng mga promotional natin, ay you will all get a link to that and you can just share it. At sa mga companies ninyo, alam ko na it's quite tight, pero yan kasi ang hinahanap ng mga companies, ng mga corporations, na they would rather do some expenses na makakatulong sa kanila like advertisement, yung mga ganyang community service, kasi tax deductible yan. Kasi alam nila na yung tax, ninanakaw lang naman At mas gusto nila na to their advantage na advertisement. Kung kinakailangan tatakan na partly Pure Gold or San Miguel Corporation, yun lang bibigay ng beer. Pure Foods or whatever, partner with Metro Laguna Baptist Church, I don't mind. Sabi ng isang pastor sa grupo ni Pastor King, kasi malaki ang grupo ni Pastor King transforming our world. Sabi niya, Pastor, are you working with other churches in the community? We have been partnering with the churches in the community since Adam's time. Sa totoo lang, pag nagpatawag ako ng mga pastor, baka magulat kayo. Mas maraming pastor akong susuporta sa akin na hindi Bible Baptist. Right. Huwag niyo akong hamunin dyan. Kaya ko magkaroon ng national convention na hindi binubuo ng Baptist. Hello? In the past, mas marami at mas madaling kausap ang non-Baptist. Sa probinsya lang ng Laguna, kaya patunayan sa inyo yan. Kanya lang, ibinibigay ko pribilehiyo sa kapwa ko Baptist. Kaya nung tinanong ko ni Pastor King, can you work with other congregations? We have been doing that since Adam's time. No problem. All the help we can afford is a contribution to the cause of Christ. Nililimitahan lang tayo sa project natin kapag nilimitahan natin ang Panginoon sa paggawa. Pero kung hindi, higit pa sa plano natin ang magagawa. Alam niyo ba, ang mailbox ko puno ng mga taong gustong humingi ng tulong sa atin. Nakita nila na I can generate funds, tumutulong tayo. Alam niyo, ganun din karami ang mga pumapasok sa mailbox ko na humihingi ng tulong. Hindi ko masagot sapagkat yung target lang natin, kulang pa yung abilidad natin. But if the Lord will use us, alam niyo mga kapatid, panalangin niya, after this, I'm thinking of a continuing foundation. Paaralin natin ang mga mahihirap. Magtayo tayo ng backyard industry. Mag-train tayo. Kasi pagbalik nila sa Canada, kung hindi ko magkakaroon ng trabaho yan, wala pa rin yan. So, let's help the poor. Amen? Para lalo pa tayong pagpalain ko. Pastor, mahirap ako, dito tulungan mo. Umarap ka na, mas mahirap ko sa'yo. At meron ka makikita. Simula nang tinuro ko yan, pag may kumatok sa kotse ko, hindi ko na iniisip na yan ay patakbo ng sindikato. May barya ako. Mas marami pa ang maiingot sa akin, ubusin ko pa ng barya nasa cup holder ng kotse.
it always pays to help the poor. So, any feedback sa mga naano natin? Meron pala akong gustong isuggest sa inyo. Kung bibili tayo ng sako-sakong bigas, mura. Kanya lang, i-impake natin yon to sabihin natin 5 kilos o 10 kilos. Kasi 10 kilos yung binigay natin isa, yun. 5 lang yun? O, 5 kilos. Alam niyo po mga kapatid, nasabi ko, di dapat may timbangan tayo. Matalino to si Giorgio. Pastor, hindi na kami nagtitimbang. Meron kaming tao na estimated plus 5 kilos yun. Tabo-tabo na lang kami. Alright? Now, so kailangan natin ng mga repackers, kinakailangan natin ng malaking area, ewan ko kung kakayanin dito, para maging malinis. Pagkatapos, pag na-impact, safe, no spillover, hindi makain ng daga. Pero meron na tayong mabibili na pack of 5 kilos, kahit na ibato mo mula rito hanggang Sampiruan, basta nasa loob, hindi sasabog. Kanya lang, mas mahal ng 8 piso. 8 piso. 8 pesos. Ano pipiliin nyo? Mag-repack tayo. Pag nag-repack tayo, kailangan natin ng mga repackers, time, tsaka yung stock room, kung saan mo iyan yung okay? So, pikit. Ito talaga ang governance ng church. Pikit, votation. Pikit, yung ulo. Pikit, yung ulo. Sino gusto na sako-sako ang bilhin? Taas ang kamay. Mas mura ng 8 piso. Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagka hindi kayo bumoto ngayon, 8, 9, hold your peace for the rest of your life or else, palusin kita. Alright, 9, 10. Thank you. Second option. Packed, ang gandang bigas. Ang ganda kasi piniligawan ang gandang bigas. Pikit na. Pack of 5 kilos, magandang bigas, mas mahal ng 8 piso. Taas ang kamay, yan ang favor ninyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, carry. Thank you very much po. So, yung mga hindi in favor, keep your heart at peace. Hello? Natalo kayo sa butuhan. Hello? Are you with me? Yan ang governance ng church. Hindi yan kung ano yung gusto ko. Hello? Ngayon, liwanag sa iyo. Walang theocratic. Theocratic ka. Ikaw lang ang may gusto nun Ang balusin kita. Kahit kung magdebate pa tayo ng public media. There's no such thing as theocratic for as long as man is in the flesh. May sinful nature ka. Ang true theocratic, ma-observe yan, kailan? Sa millennium reign of Christ. Na tayo will reign with Christ with glorified body. Yun ang millennium. Pero ibig sabihin, yung theocratic, nag-o-observe tayo ng principle ng Panginoon. Hello, amen? But not absolutely. Bakit? 7 pastor mag-usap sa isang particular passage. Meron 14 definitions. Bakit? May 2 opinion ng bawat isang pastor at higit pa. Ano naman nyo? Kanya nagtatalo-talo sa doktrina Patunay na walang theocracy. Kahit sa church. Hindi ako galit. Nag-e-emphasize lang po. Maliwanag po ba? Hindi din democratic. Ano tawag ngayon doon? Ano tawag? Consultative. It's not my opinion. It's not your opinion. It's our consolidated opinion. Majority. Hello? Nagbotohan sila simula pa lang ng New Testament. Sino ang papalit kay Judas Iscariot?
Hindi botohan yun. Casting lots. Yan ay talagang Old Testament practice. Na kasi wala pang feeling ng Holy Spirit noon eh. Kasi hindi pa New Testament yung Acts chapter 1 eh. Kailan naging New Testament? Acts chapter 2, dumating na yung Holy Spirit. Kanya casting lots pa rin sila. Kanya nung may Holy Spirit na, from to consultative na. Choose you out among yourselves. Simple lang yan. Yung simple kasi sa akin, komplikado sa marami. Sa totoo lang. Yung simple sa akin, komplikado sa inyo. Alright. So, bibig tayo, pack na. Ano po? At mas maganda yon na kahit na yung supplier, ang pa-delivery natin dun sa sa site, madali. Kasi free delivery yan. So, mga kapatid, thank you very much for your time. At we will go on with our worship service. Kaya pagkatapos ng prayer, I go to the restroom, if you would, go to the drinking fountain, para pag-resume natin ang service natin, nagkakaintindihan na tayo, challenge na lang. At wala naman talaga ako mensahe para sa inyo. Kasi nga, galit ako. So, pero may iksilan tayo ngayon. Nagkaintindihan tayo. Hello? Alright. Tayo magsitayin lahat, tayo po'y manalangin. Mga banal, maraming salamat po. Salamat po na maliwanag sa amin ang iyong salita. Salamat po sa banal na Espiritu na sa amin ay nagagabay. Wala po kami magagawa, maliban na lamang na ang banal na Espiritu magbigay sa amin ang kakayanan. Kahit nagagawa po kami kagaling sa bahay. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakalaki ng scope ng aming project. Na kung hindi ka makikialam, we are doomed to fail. Lord, you know your humble servant. I am just straightforward in my words, in my dealings with men. I am transparent. I am fully accountable, but never a person that is proud. Sapagkat kung yung ginagawa ko po na promotion sa social media ay to make myself known and popular, Lord, it's a wrong way of doing it. Kailangan po namin ang 490,000 this week. Wala po ako nun. Kahihiyan po sa akin yun pag ibilangan ko. Pero Lord, I am not seeking my popularity. I am not seeking my honor. I am seeking to proclaim your glory. The biggest scope we can afford upang marami ang makilala ka sa munting paraan na ginagawa namin. Lord, hindi ako natatakot sa hinaharap namin na project for 2 to 3 months. Kung hindi, I'm excited sa hinaharap namin. What will be the result of all these things after all the works have been done? Lord, we want your glory to be proclaimed. We just want your favor to be upon us. By doing your work according to the words of our very own Savior, your only begotten Son. My meat, our food, our provision, is to do the works of the Father who sent me and to finish His work. Sapagkat ikaw naman talaga ang nagsimula. You are always the originator and ikaw ang nag-i-initiate ng lahat ng bagay. Kanya, Lord, tulungan niyo po kami. Ginagawa po namin ito not for the poor flood victims of our community, but Lord,
ginagawa po namin ito ayon sa pagsunod sa John 4:34 at para na rin sa aming self-vested interest. Sapagkat Lord, ang aming kakayanan ay hindi makasasapat sa kung anuman ang kailangan namin. Matthew 6:33 still applies. Two responsibilities. Your responsibility to provide and our responsibility to trust you in everything. To do your work, to do your will. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patawad po sa aking pagkakasala kung nakita mo po na ako'y nagsalita sa maling espiritu, maling pamamaraan. Lord, I have been preaching the gospel, your word, ever since. Hindi mo binabago ang aking pananalita at binabago mo ang aking puso. Courage, walang problema. I can stand my ground, my conviction, regardless of who my foes or friends are. But Lord, salamat po na tinuruan mo ako lately to balance courage with consideration. Hindi lahat ng tao are of the same faith, of the same maturity, of the same mind as I am, as I do. Pero Lord, tulungan niyo po upang ang mga nasaktan sa aking sobrang tatapangan ay mahimas ko at ma-encourage ko na magbalik loob sa iyo. Lord, I have hurt more than encouraged countless believers in the past. Hindi ko na po kayang balikan, hindi ko na po kayang baguhin sapagkat hindi ko alam kung paano ko sila nasaktan. Sa pagtuturo ng tama, sa pagtuturo ng tama na may katapangan pero walang konsiderasyon. Hampalos dito, hampalos doon. Nakalimutan ko that Jesus Christ is both at the same time steel and velvet. He is strong whenever he needs to be strong, but he is soft as a wool because of his love and mercy. Lord, salamat po na hindi mo pa tinapos ang buhay ko at ang pagkakataon ko na magbago. Tama po ang itinuturo. Pero ang aking pamaraan ng pagtuturo ay parang pagsasaboy ng pagkain sa mga manok na ipinapat. At sila'y tatakbuhan papalayo sa pagkain aking itinuturo. Lord, you're a sovereign God. Alam mo na darating sa ganito panahon, kilala mo ako. Hindi mo binabago ang aking pagtuturo, ang doktrina, ang aking pagkaunawa sa isalita, pero binabago mo ang aking puso. And for that, I appreciate you. Lord, would you magnify yourself in our project this time? Lord, siguro nga, hindi mo kami bibigyan ng malaking property. Siguro nga, sapagat ang aming ministry is out there. Hindi namin sila kayang lagay lahat dito. Pero kaya namin silang puntahan. Kaya namin silang abutin. Where they are. And Lord, to me, this is quite revolutionary. It's quite different sa orientation na aking tinanggap. So, bagay na amin nakita. Pero tulungan niyo po ako, Panginoon. Would you please glorify yourself through Metro Laguna Baptist Church. We're no longer into building temple, but spiritual temples in the bodies of believers in Christ, in our community, in our city, in our country.
transforming people one person at a time, one sitio after another, one barangay after another, one city after one another. Lord, tulungan niyo po na ang lungkot will be a sitio dedicated to Christ. At ang iba pang mga barangay na makakaranas ng iyong pag-ibig at ng iyong pagkalinga sa panahon ito sa pamagitan namin. Gaya po na sinabi ko kanina, makakakilos ka lamang sa mga taong mayroong relasyon sa iyo sapagkat sila lamang ang makararamdam ng kung ano ang nasa isipan mo at ang nasa puso mo. Make us so intimate with you that we could hear your heartbeat whenever we put our head on your shoulder. Lord, I have not been trained like that. Work. Binigyan mo ako ng abilidad, ng resources. And I was able to put up a ministry that I don't need prayer anymore. Prayer had not been a part of my spiritual life. Even up to this point in time. Because I know what I can do. I know what I have. Pero Panginoon, maraming salamat po na this time, it's not about us, but it's all about you. Pag hindi ka nakialam at hindi mo kami sinamahan sa gagawin namin, Panginoon, this week, kahihiyan ko na naman, and it doesn't matter to me sapagkat I'm nothing. I'm insignificant. What matters to me, Lord, is use us as your unworthy servants. Sapagkat ginagawa lang namin ang alam namin dapat namin gawin because our eyes affected our hearts. We cannot just turn the other way na kami nakakain ng regular, nakakatulog sa magandang higaan. Gayon napakarami ng mga kababayan namin, hindi lamang sa Laguna, kundi almost sa kabuuan ng Luzon. And Lord, we cannot help all, but you can. We cannot reach out to everybody, but you can. Tulungan niyo po kami, Panginoon, with about 700 families in our community. Gamitin mo po kami para sa kanila. Please, Lord, please. Gamitin niyo po kami. At salamat po sa mga partners na ipinagkaloob niyo po sa amin. And to their contributions na natanggap na namin at tatanggapin pa. Dalangin ko po na gamitin mo kaming lahat at pagpalain. Sapagkat alam po namin, Panginoon, by the virtue of Proverbs 19 and verse 17 and Philippians 4:19, ginagawa po namin para sa kalwalatian mo at alam po namin, Panginoon, na bago pa kami makaganap, pagpapalain mo na. We're blessed to be a blessing. We're spared to share. And we're giving not to receive, but we already have received from you bountiful things. And you commanded us to share. Cheerful givers. Faithful stewardship. Lord, alam niyo po na mag-aapo na po ako rito. Mag-aapo na po kami. On top and above the calamity funds na mariraise namin as a local church. Pero alam ko po, Panginoon, it's always a privilege to lend to the poor. As you told us. Prepare us for our service. For all these things I pray in Christ's most precious name. Okay. Sige, cut natin ito. Para may ano tayo, natin tayo sa worship. Go to the drinking fountain, sa restroom. And
After that, we will resume immediately.